We have a great relationship. We've always had a great relationship. I want to hit the mastermind. Iyak na naman itong si Bongbong Marcos kay President Donald Trump. Pagkatapos hindi pinansin sa Malaysia, pagkatapos niyang umuwi ng luhaan, hito, bago pa man makarating sa South Korea para sa APEC Summit, nakabalita na agad siya na nag-usap na si President Xi Jinping at si President Donald Trump, anak ng kamote. Talagang legit, tinapon na si Bongbong Marcos ni Donald Trump na parang basahan. Iyak na naman mga bubunistang tangganista dito. Ito, pag-usapan rin po natin, lalo pong umiinit itong issue patungkol po kay Orly Gutisa na pinagtutulungan po ngayon ng mga hinayupak ng mga sindikato. Pinagtutulungan po ngayon ng mga mastermind sa pangungurakot sa flood control. Mantakin mo, ha? Lumalabas si Gutisa pa ngayon, ang wanted anak ng kagwang. Pagkatapos po isiniwalat ni Mike Defensor na si Gutisa ay di umano ay nasa pangangalaga ng Philippine Marines. Ngayong hapon lang po itinanggi po ito ng spokesperson ng Philippine Navy na nasa kustodiya nila si Orly Gutisa. Pag-usapan po natin yan. At Senador Marcolita, binuljak na naman si Panfilo Lacson. May raceback po si Senador Marcolita at muling ipinagtanggol po itong si Orly Gutisa. At naungkat rin po ni Senador Marcolita yung mga ginagawang kababalaghan ni Panfilo Lacson na pagtingin sa mga CCTV, anak ng kagwang. Alam niyo si Lacson, halata ka na, pinky. Halata na itong senador na ito, natuta ni Martin Romualdez. At ngayon, siniay niya itong si Orly Gutisa na hinahanap si Orly talaga ni Panfilo Lacson. Wala daw talaga doon sa kampo ng Philippine Marines. Ang sabi ni Panfilo Lacson, sabay na naman nag-post na naman sa social media, bayot talaga, no? Wow, pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Sa mga trolls na nag-overtime, sahura na, ha? Pa-subscribe ho yan. Magandang gabi po sa ating lahat. Mabuhay po tayong mga Pilipino na palaging nakasubaybay sa kababalaghan ng gobyernong nakangiwi ang panga. Umpisahan na agad natin to mga kabisdak. Itong raceback ni Senador Marcolita at binanatan po niya dito si Panfilo Lacson at ipinagtanggol si Orly Gutisa. Dapat naman talaga na ipagtanggol itong si Orly Gutisa. Pakinggan po natin ang kanyang interview. The signature of the notary public was allegedly forged. Yes. If we can at least waste our precious time discussing this, you will have to believe and assume that Gutesa has the power to go to one office, get the notarial stamp of whoever is notarizing there, secure the dry seal, and then look for the last entry of the book of the notarial register or the registry para makuha mo yung document number, the page number, and the book number, and then sasainan ni Gutesa. Are we able to assume all this, that Gutesa has the capacity to do all this by himself? Yan ang isang malaking kalukuhan po, Senador Marcolita. Lagi po nating pinaintindi, napaka-imposible po yan na lahat ng detalye makukuha ni Gutisa. Lahat ng serial number, book number, page number, alam ni Gutisa, pati yung dry cell, makuha ni Gutisa. Talagang ginululang ni Panfilo Lacson itong si Gutisa. Iwan ko ba itong si Lacson na ito? Ano bang pakay ng inayupak na ito imbis na makatulong? Hindi. Nalilihis yung tunay na na issue. The other lawyer who also presented the same signature, the same forged signature, was Attorney Romano Macalintan. Yes. At meron din akong nakuha, ganun din,
Exactly. Yung signature, very, very close doon sa... So, ako, ang assumption ko dito, like the assumptions of many, if not all, pumunta ka sa isang lugar, let's say, the periphery of Quezon City Hall. Correct. Nandiyan naka-line up lahat ang ano. Somebody will go to each one of these. Ay, present niya yung paper. And then, all the guy would have to do is, bigay niya yung papel, then wait for a while, hanggang sa natatakan na lahat yung papeles niya. And then he pays. No one would insist on, let's say, verifying bago siya umalis. Sir, ma'am, can I please ascertain whether you are the one who signed this? Are you the lawyer who signed this document? Yung po bang nagpapanotaryo had all these things to do bago siya umalis? Wala, kasi ako, pag nagpanotaryo ako, matik, pagbayad ko, basta ibigay sa akin yung papilis ko na ninotaryuhan at pinirmahan nila, hindi na ako nagtatanong kung abogaga ba ang nagpirma ng affidavit ko. The notary public in this country has become a cottage industry. Wala naman talagang lawyer doon eh. I have always assumed that somebody, like in the case of Gutesa, was there assigned by that lawyer, whoever she is or he is. Maring hindi siya ang pumirma, but she or he allowed somebody Na to sign magpirma. for him. Correct. Secretary. This is happening everywhere. Sa This totoo is lang, something that we should recognize. sa totoo lang, kinagawian talaga dito yan eh. di ba? Pagkatapos yung poor na tao, ang i-ostracize, and he will be discredited by... Paano why are we allowing, let's say, ourselves to be swayed into other direction? Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Correct. Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose, including his life, Correct. the safety and the security of his family. But the most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. And that's Yan ang totoo. Kaya binabanatan ng binabanatan ngayon itong si Gutesa dahil nagbubukod tanging witness na lahat ng sinabi ng mga kontraktor ay nakonekta ni Gutesa papunta kay Martin Romualdez Saldico. Ang next dito ay Palacio de Polvoron. Hindi ko maintindihan itong si Panfilo Lacson. Bakit ba parang kontrabida sa buhay niya si Senador Marcolita? Kasi nga ay naunahan siya na may pasabog yung Senador Marcolita na secret surprise witness na si Gutesa. Kaya ngayon sinisira niya itong momentum na ito. Pati si Gutesa sinisira, anak ng kagwang. Dapat nga magtulungan. Kaya na ho, may nagsalita. Tapos itong si Lacson naman, panay-panira, panay-sira sa kredibilidad ni Gutesa. Anong klaseng tao ito? Halatang halata na ho, na itong si Lacson ay mayroong pinagtatakpan at mayroong ililihis at nililihis. O, babalik sa Senate Blue Ribbon Committee. Hindi pa raw tapos. Anong hindi pa tapos? Hindi pa tapos yung pagtatakip kay Martin Romualdez, anak ng kagwang. Tuloy po, Sino. the reason why there is pressure also now in the Senate to issue an invite to the House to ask former Speaker Martin Romualdez And I to welcome that. appear. So at All least, the while, I've been thinking that that is the most proper thing for the Blue Ribbon Committee to do. Why is it that all the personages mentioned by Gutesa in his own affidavit, like a certain John Paul Estrada and Eric Mark Tiksay, allegedly the ones who are receiving the money and then counting the money in the house of from the house of Saldico in Valle Verde, then to be transported in his house in BGC, and from there, yung leftovers kasi like the one he mentioned that was December 2024. Sabi niya, ito po mine-mention ko special because this is pinakamalaki pong delivery namin. You imagine 46 suitcases. Each 58 suitcase, million. sabi niya, as an amount of, let's say, 48 million. How did you know 40? Kasi merong label eh. Sabi niya, yung post-it.
And dadalhin po namin kay Saldico sa unit niya sa BGC. Out of 46 ang ibababa namin 35 at that time. So 11 naiwan, 35 ang Inakyat. dinala kay Martin Romualdez. Ah, Bakit hindi naman ipatawag si John Paul Estrada? Ba't hindi ipatawag si Mark Tiksay? These are the ones he personally knew, and sila ang nag-receive, sila ang nag-handle, sila ang nagpila. ito yung sinasabi natin na dalawang pinangalanan ni Gutesa na bagman na kumunikta doon sa mga pinangalanan din ni Bryce Hernandez at Alcantara. Ito yung pinakamatibay dyan na gustong ipatawag ni Senador Marcolita itong dalawang ito. Bakit ba takot si Lacson na ipatawag? Si Tambaloslos, pwedeng ipatawag na ho yan, i-invite. So ngayon, itong kahit yung dalawa lang pinangalanan na bagman na yung humaharap sa kanila, mga tao ni Tambaloslos at ni Saldico, hindi ay ipatawag. Ang nangyari, itinigil yung Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, magbabalik. Ipatawag mo, Lacson, ang magkaalaman yung kulay mong mabantot. Tuloy, oh. Pila. Nakausap niyo na ho ba si Senator Lacson tungkol dyan? In the concern that you have, that why didn't you say that yung pwedeng isamon yan, di ba? It's correct. Palagi yung sinasabi. Unang-unan, bago kami nag-iwahiwalay, ba't hindi mo ako patawag si Saldico? Alam mo, sabi, nagtagal ka naman dyan eh. Don't you know the interparliamentary courtesy? He was preaching to the choir. Of course. Sabi ko, are we violating interparliamentary courtesy if we simply invite him? No. I invited Toby Chanko and I was the chairman. And he appeared. He appeared, and twice he appeared. Ba't ayaw mong tawagin? Ba't ayaw mong tawagin, for example, the initial 17 congressmen mentioned by the Discayas. 17 congressmen. Hindi man lang niya ipatawag kahit isa. And he himself mentioned 67 contractors congressmen. Hindi na patawag. in your Hindi, late nagpatawag siya. I'm not saying that we should not call the small fries here or charge them. They're all accessories to this crime. Pero wag naman nating pakaiwasan o pagtakpan yung malalaking isda na dapat nating matukoy dito. Senator Marco, Tama ka dyan, Senador Marcolita. Halatang halata to si Lacson. Ang lumalabas si Lacson, ngay siya po yung protector. Ito atin teorya lang po natin at binabasa natin yung mga nangyayari. Lumalabas na nagmistulang protector si Lacson ng mga kongresistang pinangalanan na niya na 67 at yung mga kongresistang pinangalanan din ni Diskaya at protector kay Saldico at kay Martin Romualdez. Ni minsan hindi siya makabira-bira dyan eh. Hindi niya pinapatawag eh. Anong ibig sabihin yan? Eh kung si Marcolita, galit na ngayon, init na, high blood na nga ho sa mga kontraktor na ito. Pero itong naman si Lacson, ang kumukontra kay Senador Marcolita, anong klase? Halatang halata. Madali mong basahin na itong si Lacson talaga, may sikreto pong tinatago ho ito. Na kahit alam na ho natin, ito pilit pa rin niya tinatago at para bang siya pa yung parang bida magaling dito. Hindi eh. Walang kwentang Senate Blue Ribbon Committee Chairman eh. Yung mga witnesses na talagang gustong magsalita, sinisira. Yung mga dapat ipatawag na makurakot, mga kawatan, hindi pinapatawag. Si Martin Romualdez, hindi mabira-bira. Si Saldico, hindi mabira-bira. Anong klase po ito? Anong klaseng senador? Hindi, nagmistulang protector. Banatsin. Marcolita, it's just something that we mortals don't know how it works around the Senate. Ordinary mortals Yes. like us. So, You're hindi not. kayo. Ito po, this is my question. The Senate operates as a collegial body. Yes, sir. So you're supposed to be discussing things amongst yourselves. There are two main points that I want to ask. Dito po kay Mr. Gutesa, you presented him right there and then. Was there a previous notice to the chair or to the others? Because you're working as a collegial body, did you inform them that I have a surprise witness? I remember that you mentioned it right there and there. Because my understanding of Senate rules, and because it's a collegial body, that you should provide notice
to all the members so that they can aptly prepare for the closest case I recall was if it's a very sensitive witness and you just brought him in, you will normally ask for a break, maybe 1 hour, and discuss it among the body, among the Senate Blue Ribbon, and then come back. And by which time, they would have sufficient time to prepare. Why wasn't it? I remember you asked permission, and Senator Ping Lacson said yes, but as a general practice, don't you as a collegiate body inform each other? Let's say, sabi ni Senator Ping Lacson, meron din siyang surprise witness. Ano? So, binandera niya sa publiko, meron siyang witness. Hindi ko po alam kung sabay naka-adjourn kayo ngayon. Will you be meeting first to discuss sino ba itong surprise witness? I think, shouldn't he be obligated to inform the fellow committee members, Blue Ribbon? First, to the initial question you raised, Yeah. bakit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na i-discuss sa kanila? Correct. Kasi, nung na-meet ko si Gutesa through Mike Defensor, there was a little time. Hindi naman ako naniwala na may tao nga palang may gustong gumawa ng... Sabi ni Mike Defensor, i-meet ko lang siya because for 2 months, hinahanap ka raw niya, nalaman ko through my emissaries here, ikaw ang hinahanap niya. Gusto lang niyang makausap ka because meron daw siyang sasabihin. Sabi ko, paano ito mag-alas 2 na? Ang ano namin, ang session namin is 3 o'clock. This was the day before ho ba ng Blue Ribbon? Yes, yes. Hindi ko na alam kung anong date. Sabing ganon, hindi, we are in Manila. Kung saan mo gusto, malapit sa'yo para lang makita mo yung prepared statement. O can you go to the seascape? Kasi yun lang ang alam kong malapit. That's 5 minutes away from the Senate. So pumunta ako. Okay? Doon ko nakita na, sabi ko, matindi tong statement mo. Are you prepared to make yourself available before the committee? Yes, sir. O sige, sabi ko, panutaryo mo. That's for my benefit only kasi hindi ako naniniwala na matapang siya talaga. I don't know him. Okay, so kung talagang buo ang loob mo, pumunta ka bukas sa Senate before 9 o'clock ng umaga. Okay. Sino kasama mo? Ako lang po, sir. Anong sasakyan mo? Sir, nakamotor lang po ako. Well, sa una, hindi ako naniniwala na malakas ang loob niya. So, hindi ko na sinabi sa kanila kasi baka ako rin, hindi ako naniniwala Baka na hindi darating dumating. siya. Gusto kong maniwala na buong loob niya kung darating siya. That's what happened. So, sir, napansin niyo ba that Okay, parang ang point dyan nila, Sir Da, dilawan to kasama sa Trixie. Dilawan ka rin, Trixie? Hindi ka ba nagpaalam? Kasi ang practice daw, dapat magpaalam kung meron kang witness. Surprise nga eh. Pag nagpaalam ka, hindi na surprise, anak ng kagwang. Tsaka hindi rin naman sigurado si Senador Marcolita na darating yung si Gutisa. Pati si Senador Marcolita na surprise din. Kasi kung tinitest lang naman kung matapang ka, pumunta ka. So na-surprise. Sala ka naman, hindi pa ni Senador Marcolita, hindi pa puntahin. Inandyan na nga, nakausap na nakaraang araw. Pumunta, matapang, gustong magayag. Wala mang sinamahan rin po ito ng mga Marines, no? Mga ex-Marines. Ngayon, nung dinala ni Senador Marcolita nagpaalam naman, Edwin Lacerda. Pinaalam O ang mali ni Lacson doon, dahil pinayagan niya. So, hindi nakasalanan ni Senador Marcolita. Ngayon, pinayagan, si Senador Marcolita yung nalapitan, ini-interpolate agad ni Senador Marcolita. Tsaka maraming nagtatanong. Nagtanong si Bindalo, Erwin Tolpo, ang daming nagtatanong. At mapapansin mo nga, that time, nakakuha ng mga impormasyon si Bindalo tungkol kay Orly Gutisa. Anong purpose? Sirain lang si Gutisa. Kasabot itong si Panfilo Lacson. Saan galing yung impormasyon na yun? Galing sa Palacio de Polvoron. Talagang kinabahan sila kay Gutisa. Tuloy yung testimony ni Gutesa ay pareho din dun sa, lalo na dun sa luggage, ay pareho dun sa testimony nung sina Bryce Hernandez. Mabuti na pansin mo. Henry Alcantara. Hindi lang si Gutesa. Alcantara, Bryce Hernandez talk about the Rimowa suitcases. Sinabi rin nila na dinadala sa bahay ni Saldico. Nag-connect lahat
Did this guy also mentioned, about, putting the money in this, ganito, dinadala sa ganito. Luggage, sa ganito. confirm Bakit hindi yung nila luggage, ngayon yeah. maintindihan? Ba't di nila Same luggage po mapag-connect? yan? Same luggage yung Mga ginagamit? Same ganun ang type, binabanggit same nila. type Sabi ko, how come? Sinong nagbibilang? Sila po, sabi niya, ano na po plastic. Ang isa pong plastic is 1 billion. So, iniitsa-itsa lang na ganun. Nag-collaborate nga ho. Yung lahat ng mga sinasabi ng witness, yung pinali, nandun lahat kay Gutisa, anak ng kamote. Kaya si Lacson, putay na, ano na natin, na-pressure na siguro si Lacson, pinipressure na ni Tambaluslos at ni Bongbong Marcos. Sirain mo to, puputakin na. Wala na, tatamaan na kami dito. Tuloy natin sino. So, sir, walk us through yung testimony ni ano. He connected, kasi may kinikwento ko yung kanina, he connected the luggage issue. Sir, Bryce Hernandez. Yung narrative niya, bakit importante yung narrative ni Gutesa? Napaka-importante ng narrative ni Gutesa because he was the only one who connected Correct. the dot from Saldico to Martin Romualdez. Nobody else. Nasaan na po siya ngayon? Do you still have contact with him? Wala. Stop muna tayo dun. Kaya nga pinag-iinitan nila si Gutisa ngayon at pinipersonal ni Panpilo Lacson. Kumbaga nagiging assignment na ni Panpilo Lacson itong si Gutisa na sirain ang sirain dahil nagbubukod tanging credible witness sa lahat. Puntakin mo, bakit ka magsasalita dyan? Wala ka namang pakinabang kasi nga pagmamahal sa bayan. Sineryoso niya talaga yung take-out niya, yung pagiging Marines niya. Na hanggang ngayon, retired na siya, nagserbisyo pa rin sa bayan hanggang handang magpakamatay yung mga yan. Sa bayan, ito pa kaya, magsalita ka lang. Talagang kinabahan at takot na sila kasi kumakatok na sa pintuan ng Malacanang, nasa Aguada residence na, 5 minutes na lang, Malacanang na, anak ng kamote. Kaya hirap na si Lacson, di ba, nung unang reason niya, kaya umalis siya sa Blue Ribbon Committee, frustrated na siya. Wala na, mabigat yung nakalaban niya, Marines Nalayo. Akong contact sa kanya personally. Ang pagkakaalam ko, kinupkup siya ng kanyang tropa, yung mga Marines. Kasi ang balita ko, merong nagtatangka sa buhay niya. At I was also informed na nahuli nila yung gustong magtangka sa buhay niya. Marines. Sir, tanong lang, natanong... Tingnan mo tandaan lang muna natin to kasi mamaya talakay natin to tungkol sa kay Gutisa rin na itinanggi ng Philippine Navy spokesperson. Ito yung sinabi rin ni Defensor kagabi na may nagtangka sa buhay, na i-content natin kanina sa buhay ni Gutisa at nahuli yung nagtangka. Ang tanong, sino yung may nag-utos dun sa nagtangka kay Senador Marcolita, kay Gutisa? Nagtangka sa buhay ni Gutisa, pardon me nagtangka sa buhay ni Gutisa at nahuli ng Marines, So ngayon, ang tanong, sino yung nagtangka na yun? Ito naman, sinabi ngayon ni Senador Marcolita, kinumpirma rin niya. Okay, tuloy natin, Tanong niyo ba kay Mr. Gutesa kung bakit? Kung nag-deliver siya sa Forbes kay Speaker Martin, allegedly, nag-deliver din siya sa Aguada. Aguada. Ito sa statement niya, hindi lamang sa Pero hindi dalawang niya lugar sa merong Natanong niyo ho ba kung bakit dalawang delivery places? Forbes tapos Aguada pa. hindi na kasi nakita ko yung niya. Dahil nagmamadali kasi ako. Ngayon, ang nangyari pa, ang balita ko, kumuha ng CCTV si Senator Lacson para makita niya na ito na yung na-content natin kamakailan. Sabi ko, pag ito, nalaman to ni Senador Marcolita na tinitingnan ni Lacson yung CCTV, yari ka. Ito na, yung wristback ni Senador Marcolita laban dito kay Panpilo Lacson na protector ni Tambaluslos. kung sino yung sumundo kay Gutesa. Sa CCTV po ng Senate. Sabi ko, ako naman, anticipating that he might come. So sabi ko doon sa staff ko, pakitingnan mo itong taong ito, baka sakaling dumating kasi nangako siya na darating. But I'm not sure kung darating o hindi. So binigay ko yung pangalan. So na-establish sila sa CCTV. One of my staff fetched him from the guards area at pumunta sa Sa Senate ito, di ba? Senate. So, Ngayon, bali sa pintuan ng Senate.
Ano? Sa pintuan, Sa pintuan, sa kasi pagpasok, doon pa lang, sa guard, kasi maraming pirma. pirmahan. Yeah, So, Sa kaliwa. para lang makapasok siya ng mabilis, kasi sabi ko, before 9 o'clock, nandun ka na. Question is, bakit naman si Senator Lacson, kung totoo yun kung totoo na merong CCTV, ba't kinakailangan niyang kumuha ng CCTV and spy on us? Is this the work of a senator? But wasn't that already, the CCTV is always Pambihira, eto na Talagang inutusan to ni Martin Tambaloslos kasi nga, ang purpose nila to demolish Marcolita. Pag na-demolish si Marcolita, demolish din si Gutisa. So ngayon, hinanapan nila ng buta si Gutisa, itong notaryo, at ipinapahid kay Marcolita. Ito na ngayon. So hindi pa nakontento, kunyari, pakuha ng CCTV, gagawa ng drama ito si Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee. So ilalabas na yung CCTV. Kunyari, ganun ito. Anong matter doon sa CCTV tungkol sa paglaban natin dito sa mga animal na mga mastermind? Pinanggulo lang ni Lacson ang lahat ng buhay natin, anak ng kagwang. Tuloy been there, so you can just track it, diba? So there's nothing new there because it's also been working. Pero bakit palaging siyang kumukuha ng CCTV? You remember the other incident? Dalawang bisis na yan. Meron daw contractor na pumunta sa isa sa amin and then na-establish pumunta sa opisina ni Senator But wouldn't Erwin that be Tulfo. also just to make sure that everything falls into place, that the people who are saying whatever they're saying can be verified independently, and CCTV is a good basis sir, to say that you're telling the truth. or Ano at yung least- significance ng pagsundo ng staff Ewan niyo? ko sa Hindi ba kanila, pero- common courtesy yun? Parang Mag-invite magpipresent kayo? yata sila na pumunta nga sa opisina ko. Alam ka, kanino pupunta yung tao? Ako yung kausap Witness niya. niya. Oh, yes, Correct. sir. Di ba? Pero so Senator Lacson is making a big deal out of this. Sabi ko nga sa'yo, somebody is creating a mountain out of a molehill. So yung pagpunta ba ni Gutesa, kinakailangan kumuha ka pa ng CCTV para i-present mo. Why? Why are you doing that? I'm confused. But when you say, bakit pa kukunin, you mean to say, bakit pa tiningnan ni Senator Ping Lacson yung CCTV? Ganon yung gusto raw nilang gawin. Ewan ko kung gagawin nga nila yon. At somebody informed me also na may pumunta sa Seascape para makita nila na pumunta nga ako doon at siguro ilang oras. Siguro na-establish nila. Hindi ako talaga nagtagal because that was my promise to Mike Defensor. With due respect, Senator Marcoleta, I think that's also part of the investigative process, just to confirm the veracity of the statements of whoever, not just you. It's also his way of certifying or at least verifying that Senator Marcoleta indeed did what he said. Sana ganun lang ang gusto nilang mangyari. Correct. But I think it's going to be a mountain, creating a mountain out of a molehill kung hindi to, kung palalaking pa. But Yun nga yun eh. Aren't you supposed to go to the jugular? Sino ba yung gusto nating matukoy dito? Why are we fighting each other? There is only a common objective. Makuha natin. Sino ba yung pinakamalaking isda? Sino yung tao na nasa likod ng napakalaking pandarambong sa kaban ng bayan? Hindi ba isang ating layunin? Bakit kinigisan ninyo si Orly Gutesa? Alam mo, ang simple analogy rito, alam ko maraming nakikinig sa inyo. Si Attorney Trixie, tinip sa'yo na mayroong magnanakaw ng kalabaw dyan sa neighborhood. Ang ginawa mo naman, Attorney Edwin, yung nagtip, yun ang ginisa mo. Yun ang dinidiscredit mo. Pero you did not even take any effort na i-verify mo na yung magnanakaw ng kalabaw nandiyan lang pala sa vicinity natin. Ganun na nangyari. Yun talaga ang nangyayari. Ito padugtong lang ako doon Kasi lumalabas, itong si Lacson, minamanmanan lahat ng mga galaw ni Marcolita ini-spy. So gumastos ka pa, Lacson, ng pera para lang mag-spy kay Senador Marcolita. Kasi gusto mong i-trace kung saan ang gagaling si Gutisa. So, parang desperado na itong si Lacson kay Marcolita, obsessed na dapat ang binabantayan mo ngayong mga sindikato, mga mastermind sa flood control, pero ang binabantayan yung mga nagsisiwalat, yung mga nagturo. Sabi ni Marcolita nga, may nagturo yung magnanakaw nandun. Paano ho nangyayari? Ngayong nagturo sa magnanakaw, ito pa ngayon ang gustong ipakulong, ito pa ngayon yung dinidikdik, sinisira ang kredibilidad.
Hindi ba ho dapat yung itinurong magnanakaw, yun po ang imbestigahan natin at ipatawag ho sa mga otoridad nasan kang magnanakaw ka dahil trilyon ang mga ninakaw mo. At imbitahan at pasagutin siya kung totoo ba itong mga akusasyon sa inyo na malita-malitang pirang dinadala mo ay dinideliver sa inyo ng taong ito. 48 million bawat laman ng 58 million bawat laman ng malita, 46 na malita, ipaliwanag mo. O, di ba? Yun sana ba? Ang problema, hindi mo pinatawag yung pinangalanan eh. Ang hinahanap ngayon si Gutisa, siya ngayon ang pinupulis. At si Marcolita dinidemolish dahil ito yung may dala na surprise witness. Ito yung pinaghimutok ang botse niya. Putsa ina, parang nabaliktad na po ang buhay natin ngayon. Pag sumbong ka, kulong ka. Kung meron kang nakitang animal na kababalaghan sa gobyernong ito, tapos isumbong mo sa pamahalaan, ikaw ang kakasuhan, ikaw yung sisirain, ikaw yung hahanapin, at ipapakulong ka pa. Anak ng kamote, anong klaseng prinsipyo meron tayo ngayon? Di ba ho, dapat magtulungan tayo na matumbok itong mastermind? O, anong nangyayari? Binabaon, pinagdiskitahan, sinisiraan itong matapang na Gutisa. Tuloy natin, Sin Marcolita. Perhaps his absence is making that a big problem for Gutesa kasi nawala siya yung last hearing. Bakit siya nawala? There is a threat now to his life eh. Ito Correct. ang nangyari, kailangan mapansin ng mga kababayan natin. Nung ilabas ko si Gutesa, wala nang tinawag na hearing. Kahit na naka-adjourn kami, nag-hearing kami. Nag-hearing kami. Merong mga briefing ngayon sa budget. Ako, maski nakabakasyon ako, I try my best to contribute and participate in most of the briefing ng budget. Bakit biglang inihinto yung Blue Ribbon? Napaka-importante nito. Nakasalalay dito ang buwis ng bayan na talagang dinispalko, talagang ninakaw lahat kung sino man ang mga hindi ko malaman kung paano ko i-describe itong mga taong ito. Kung paano nila naisip systematically nakawin ang pera ng bayan. So pagkatapos, nag-aaway-away kami. Samantalang ako, the only direction I wanted to take from the beginning until today, hindi nagbabago yun. I want to hit the mastermind. Yun. I want to hit the mastermind. Tangina, tatamaan talaga yan. Sino? Si Martin Romualdez Saldico. Kasama ka ng UAM. Yan yung ayaw mangyari ni Panfilo Lacson. Kasi pag nangyari yan, yari din siya. Nahalata nyo na ba itong mga galawan ni Lacson? Sobrang halata na. Protector siya lumalabas ni Martin Romualdez. Sa yung pangunahing taga-parat, ikawag. Tapos bumalik pa Senate Blue Ribbon Committee for what? Para sirain lang si Marcolita. Kaya yung CCTV kinukuha at palabas para wasakin lang si Gutisa. Para malihis lang na hindi totoo yung mga sinabi ni Gutisa. Sabi nga ng ICI, bakit pinapakinggan ng ICI yung mga sinasabi ni Bryce Hernandez at Alcantara at Diskaya labang kay Saldico. Pagdating na dito kay Martin Romualdez, wala na, anak ng kagwang. O ito, tama lang din na si Gutisa ay hindi nagpakita dito kay Boyeng Rimulya kasi hindi rin naman na nakakasuhan eh. Si Martin Romualdez hindi pinapakasuhan ng ICI. At nahingian din po si Senador Marcolita dito ng komento yung
komento mo sa mga kinakasuhan na ngayon. O narito po, pakinggan natin konti. Marcoleta, could you provide us your wisdom on the your comment on the filing of the charges against the 6 individuals? Who are the 6 individuals? The 2 senators, Jinggoy and Joel, Commissioner Lipana, Undersecretary Bernardo, Congressman Zaldico. Saldico, and Mitch Cahayon. Why was not Martin Romualdez not included? Boom! That's up to the ICI. Maybe you should ask Because the they ICI. are trying to discredit Dutesa's testimony? Correct. They haven't summoned ICI pa Gutesa, lang. so O you ba't can, hindi nila isama si Gutesa? the same reason why they cannot summon him in problema natin the eh. Senate. Yes, sir. We are all looking for the mastermind, to the That most will- guilty. That will come Sir, at some point. is everybody looking for the mastermind? Of Parang course. kayo I lang. think everybody We should should be be. looking. Should be They looking. should Karen, be, we're but it supposed to be doesn't looking appear at to the be so. mastermind. The Senate started by the off way, on this the is right just foot. according to Justice Andy Reyes, this is just the first interim report nila sa, Yes. on the filing. So, Bugbugan na, Dilawan versus Tinklawan. Tangino-mino. Hindi talaga kasuhan yan si Martin Romualdez. Hindi naman sinumon si Gutesa eh. Tsaka pag tiningnan mo, link na kay Diskaya pa lang na binanggit na si Romualdez at saka si Saldico eh. Talagang hanggang Saldico lang. Huwag na si Martin Romualdez, si Bunjing. Kasi pag si Bunjing nadali, dali rin si Bangag. Ganun lang naman, simpleng logic lang ngayon. Tuloy oh. but let's just take it as it is right now. So, how do you think? Is this a good beginning? This is the start It's of a the good many beginning. charges. It's a good beginning. Pero sinasabi ko nga, hindi ko naman sinasabi na huwag nating habulin ang mga sapsap. Ang palagi kong sinasabi, yung mga butete, yung mga dilis, okay lang yon. But let us not forget yung malalaking isda. Correct. Sapagkat sila talaga ang promotor ng pagnanakaw ng pera ng bayan. May tanong po ako sa inyo, mauhupa ba ang galit ng taong bayan pansamantala kung nakasuhan si Senator Joel at si Jinggoy? Kasi ang sabi nila, tuloy-tuloy pa rin ang investigation. So, do you think this will quiet down the public wrath for... I think this is just temporary, but ano po ang tingin ninyo? I don't know kung mapapacify natin o mauhupa ang ng tao. Sapagkat ang nakikita nila, pagka mga congressmen ang dapat na sumalang sa investigasyon, lahat ginagawa para pagtakpan sila. I will start with the 17 initial congressmen identified by the Discayas. And then, let me go back to the 67 contractors, congressmen, Hindi napatawag. intimated by Senator Ping. Contractor si Min. Sinabi niya, I have a list of 67 Congress. Wow, that's- contractors. Dami. Hindi ba kayo nagtataka bakit isa man lang wala siyang tawagan? What about the 17? Nambubula lang yung inayupak na Panfilo Lacson. 67 ni isa wala, sa 17 ni isa. Protector nga ni Tambaluslos nga. Magkano kaya bawat kongresista Lacson? 67, tapos may 17 pa. Magkano ang kickbacks Lacson? Kaya ganyan sa grabe ka makapagprotekta sa mga kongresista, anak ng kagwang. Kaya nga gusto ko malaman, kung tatawagin niya si Martin Romualdez, make him appear before the committee. Para makapagtanong naman kami. At Hindi mo sana ba- hindi closed door, na? Walang closed door yan. Lalo magagalit ang taong bayan kung Sa i-close ICI. door. Yung ICI, closed kaya door siguro siya. hindi masyadong naniniwala ang tao dyan because hindi alam ng tao eh. Ang tao, interesado sila. Why? This is their money. Correct. Alam mo yun, sabi ko nga hanggang ngayon naghahanap ako kung paano yung sasagot ko sa kanila eh. I hope I can bend the law. Why? Sabi nila, Senator, Bindalo, tulungan mo Erwin naman Tulfo. kami. Kami kahit na ganito kami kahirap, pinipilit namin magbayad ng buwis. Ganito pala nga niyan, kinapuntahan ng buwis namin. Pwede bang ilaban mo naman kami para wag naman kaming magbayad ng buwis kahit sa 2026 lang? Eh, parang What am I supposed to tell them? Agreed, sir. But- Bend the law. If I can bend the law, I will ask the BIR. Pero alam niyo ho, mukhang nangyayari na because I understand from the reports of the finance department, the collection has gone down because primarily the people are so Hindi natin, frustrated. Yeah. hindi natin madi-discount yan kasi Correct. galit ka yung tao eh. But if I want the people, I want to please them. Pwede ko bang i-bend man lang ang batas? Kahit konti lang para mapagbigyan ko ito. Kasi nga,
yung kanilang sentimiento, Attorney Edwin, Attorney Trixie, valid eh. Pera nila ito eh. Nagsikap sila. Luha, dugo ang kanilang ginugol dito. Pagkatapos makikita nilang ganun lang palang kapupuntahan. Correct. Masama pa ekonomiya. It's a- Masakit yung pagbayad ng buwis This is a ngayon. valid expression of anger because of what we've seen right now po eh. So talagang everybody is mad at that's why yung mantra, yung chant ngayon, ikulong na yan, mga kurakot eh. O, tapos ang gagawin nila, para lang ma-sway sa ibang direction, si Gutesa ngayon papapanagutin. Ano malay niya, binigay lang niya yung papel doon sa window nung kung sino man yun. Correct. Akalain mo yung lugar na yun, pinakunan ko na litrato eh. Alam mo nakalagay na paskil doon, Attorney 24/7. Attorney Trixie. Notary Public, 24/7. Hindi Yung mga natutulog. abogado doon, hindi na natutulog Oo yun. nga eh. Parang So, ano? Chances are, ginigising. that lawyer, kung sino man yun, hindi siya talaga ang pumipirma ron. But Yes. Correct. he assigned somebody na pipirma sa kanya. And Sekretaryo. that is the violation in the notarial Yes. law. Dapat ipakulong yon, Senador Marcolita. Sagutin ko lang yung sinabi nila, sir. Damaibsan ba ang galit ng taong bayan na kinasuhan si Jinggoy at si Senator Villanueva? Lalo nga akong nagkagalit ng taong bayan dyan eh. Kasi nga, si Senator Villanueva, Jinggoy, kinasuhan mo, hindi naman yan ang tinuturong mastermind eh. Ang tinuturo nating mastermind, si Martin Romualdez at si Saldico. O bakit si Martin Romualdez ay na-excuse? Ito na ho yung nangyayari ngayon. Na yung nagturo na kaysa isang si Gutesa na kumunik lahat sa mga sinasabi ni Bryce Hernandez Alcantara, ito ngayon yung pinupulis. Ito ngayon yung tinatarantado ni Lacson. Kung ano-anong pinanggagawa. So ngayon, ito si Lacson, minamanmanan din si Gutesa. Anak ng kagwang, bakit mo minamanmanan? Siniay niya pala. Kasi nga sinasabi ni itong si Defensor, na si Gutesa ay nasa pangangalaga ng Marines. I-play lang natin konti. Is Sergeant Gutesa, sir. Okay. Right after, nung nagginagawa yung affidavit niya, ang isa doon sa mga pinalagay namin, no? Pinalagay ko sa kanya is, humingi ka na ng witness protection program. Mhm. So, andun. Nung minention niya sa Senate, sabi niya, humingi ako ng witness protection program, mapailalim dito sa programang to. Nung hapon, nanonood ako sa kanya, ang sinabi na niya, wag na po. Ayaw na niya. Ayaw ko na. Tapos sabi, ayaw mo ba kahit Senate custody? Wag na po, ayaw ko na makadistorbo. Ang feeling ko that time, siguro kausap niya na yung mga kasama niya sa Marines. Mga Marines. Wala doon sa Senado, dumiretso na sa Marine compound. Mhm. So, next na chinek ko, kamusta na siya? Asa na siya? Nandun na daw. Hindi ko siya nakakausap direkta. Mm. Nalaman ko yung pamilya naman, in fairness to the Marines, kinupkup ka agad. Mhm. Eventually, I think, inayos din nila na, siguro, para hindi ma-endanger din yung family, inilayo kay Gutesa na, itinago din nila. Ang Marines ang nagtago sa pamilya. Yes. Okay. Yes. At hiniwalay kay Sergeant Gutesa. Hanggang ngayon, nandun pa siya. Saan? Sa Philippine Marine Compound, sa Bonifacio. Is that so, sir? Yeah. Okay. O, tingnan mo, hanggang ngayon, nandun pa siya. So, bigla po ngayon naglabas ng statement itong spokesperson ng Philippine Navy na wala umano sa pangangalaga ng Philippine Marines itong si Orly Gutesa. Narito po. Itinanggi ng Philippine Navy na nasa proteksyon nila ang isa sa mga flood control scam witness na si Orly Gutesa. Paliwanag ng Navy, noong 2020 pa nagretiro si Gutesa kaya't hindi na raw siya saklaw ng administratibong otoridad ng institusyon. Wala rin naman daw kinalaman ng Marines sa anumang personal na aktibidad ni Gutesa. Nananatiling profesional at walang kinikilingan ng Navy sa pagtupad ng mandato nitong ipagtanggol ang pambansang soberanya at paglingkuran ang sambayanang Pilipino. Pinuna rin ni Senator Ping Lacson ang anyay kasinungalingang ito. Ayon sa senador, posibleng makaapekto sa kredibilidad ni Gutesa Tingnan mo. sa pagiging witness sa pagdinig ng Senado kaugnay sa flood control scam. Si Gutesa po ang nagbunyag na siya umano ang nagde-deliver ng male-maletang kickback kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico. Kahapon ang ibunyag naman ni dating anak kalusugan Party List Representative Mike Defensor na hawak raw at protektado ng Philippine Marines si Gutesa. Yun ang nakuha naming information from the family. Meron nga nahuli yung mga Marines na parang may umaaligid kay Sergeant Gutesa. Nahuli ng Marines yung taong yun.
Alam mo, hindi ko maintindihan ito si Panfilo Lacson, no? Ayan po yung spokesperson ng Philippine Navy. Denies defensor's claim. Marines protecting Senate witness. Hindi ko maintindihan talaga si Lacson, no? Ano ba ang pinaglalaban niya sa buhay niya? Bakit ba mainit ang dugo niya kay Gutisa? Alam mo, hindi ako abogado, pero simple lang ho natin eh. Simpleng logic lang. Madali lang po ito babasahin eh. Kung bakit nagkaganito si Lacson. Tingnan mo si Gutisa galit sa mga kurakot. Sa nagnanakaw mga mastermind sa kaban ng bayan. Pero si Lacson galit kay Gutisa. So sino si Lacson? Hindi protektor ng mga magnanakaw na pinangalanan ni Gutisa, anak ng kamuti Tingnan mo kung ano-ano naman pinagpo-post sa kanyang social media. Ayan Ano makaapekto sa kredibilidad ni Gutisa? Di ba? Paano makakaapekto? Sige nga, Lacson. Sabi ni Lacson dyan din, as per verification made with the Marine Commandant, Major General Vince Blanco, Trofilo Cavaliers, Gutisa is not and has never been under their custody. How much more fakery can we take? Putsang ina mo, Lacson. Bakit ka galit siya? Bakit ka galit kay Marcolita, galit kay Gutisa, galit kay Defensor? Alam niyo pag naghahanap ka ng katotohanan, naghahanap ka ng hustisya, kahit kaunting lead lang, akala ko ba pulis to? Kahit kunting lead lang, kailangan wag mo yan baliwalain. Kailangan seryosohin mo yan, lalo na malalaking issue ang hinahawakan mo. Kailangan wag mong itapon, kunin mo. Sabihin na lang natin wala kang tiwala sa taong iyan. Paano na lang kung totoo? Yung sinabi ng taong iyan, ano ang mangyayari sa investigasyon mo? Hindi sarswila. Imbis matumbok mo na yung mastermind, ikaw din nanggugulo ka. Nanggugulo ka sa nagturo, sa mastermind. Ano ang mangyayari sa atin? Dapat ang pinupulis mo si Martin Romualdez at Saldico. Dapat yung dinudurog mo si Martin Romualdez at Saldico. Bakit si Gutisa pa? Ano bang kasalanan ni Gutisa sa iyo? Ano bang kasalanan ni Gutisa sa taong bayan? Nagnakaw ba si Gutisa ng milyon-milyon, trilyon-trilyon sa kaban ng bayan? Wala. Siya lang po ay nagsasalita, nagsasabi ng totoo. Binigyan mo talaga ng panahon na puntahan mo kung saan si Gutisa. Yung ginawa mo, dapat ginawa mo dyan dapat, nagsi-CI ka sa mga sindikato. Sini-I mo, ini-spyan mo, itong si Martin Romualdez Saldico. Imbis na si Gutisa at Marcolita, anak ng kagwang, saan patutungo ang Pilipinas na ito sa mga ganitong klaseng leader na mga hinayupak. Halatang halata ho kayo na mistulang protector po kayo ng mga mastermind sa flood control. Di ba? Bakit ba si Marcolita, bakit ba si Gutisa pa talaga ang binubugbog mo, ang dinidiin mo? Bakit ayaw natin idiin si Martin Romualdez at Saldico? Kung ikaw hindi mo alam na itong mga mastermind na ito, itong mga pangalan na ito, ay gago na. Katarantaduhan ho yan. Ikaw na lang yung hindi nakakaalam. Ang taong bayan alam na si Martin Romualdez ang utak. Yung paper trail lang, sinusunog niya nung sa DPWH, anak ng kamote. Ito sabi naman ni Browner patungkol dyan, ito na isa pa. Sarap kurutin. Browner tiniyak na hindi itatago ng Armed Forces of the Philippines si Gutisa. Yan yung sa inyo, mga tagapagsalita mo, Browner, sa Philippine Navy, ikaw. Pero iwan ko lang kaya yung mga junior officer. Baka naman talaga na nandyan, kasi nabi man ni Defensor at Senador Marcolita, lang naman magsisinungaling sila. Baka naman tinago rin naman, hindi official na kinanlong. Pero may mga kaibigan siya na gusto kang i-secure, wala kayong magawa dyan. Anong mangyayari? Papalabas natin sinungaling. Itong si Marcolita, Defensor, at yung si Gutisa, anak ng kagwang nandun daw nga
Pero bakit ba si Gutesa ang hinahanap natin? Di ba ho, ang dapat natin nahanapin ay itong si Martin Romualdez, si Saldico, yan ang hanapin natin dahil sila ang may pakana ng lahat ng kababalaghang ito. Nalilihis na eh. O kagaya ho nito, itong pangulo ninyong walang kwenta. Tinabla ni President Donald Trump, pinaiyak. Wala na, iyak dito si Buboy mo. Nalaman niya agad bago siya lumipad papuntang Korea, ito yung bumungad. US import tariff sa China ibinaba sa 47% matapos ang Trump-Xi meeting. Nag-uusap O nga, tingnan mo, Ngiwem, galit na galit ka sa China, susumbong ka sa Amerika, magkaibigan pa lang Amerika at China. Ginawa kang tanga. O, pakinggan natin merong audio po tugi sa gilid lang. Baka tayo makapiright. Wow. Good to meet you. Great pleasure to see you again. Good to see you again. Me too. And we're going to have a very successful meeting, I have no doubt. Very He's a very tough successful meeting. negotiator. That's not good. We know each other well. Mr. President, do you plan to sign a trade deal today? Could be. I think we'll have a great understanding. We have a great relationship. We've always had a great relationship. Please clarify U.S. soybeans again? Will you discuss Taiwan, sir? Which way? Iyak si Buboim. Narinig nyo, we have a great understanding, we have a great relationship. Paano na to, Buboim? Galit na galit ka sa Chinese. Pero ito, narinig mo yung si Uncle Sam. We have a great relationship. Tayo, inaaway natin, tanga mong presidente ka. Bubunistang tanganista. Ito mayamang na bansa. Ayan, kaibigan na ng mga inchik. Ikaw, nga ka pa rin. Wala ka nang napala doon sa Malaysia, pahiya ka pang hinayuk pa ka doon. Ito, dagdag ang problema ni Buboim. Laman niya nalaman niya agad. Sabi niya, alam ng buong mundo kung anong nangyayari ngayon. Ulol. Hinggan natin si Buboim. But before I end, it is impossible to talk about this APEC meeting without referencing, as we are here today, right now, at this moment, the meeting between President Trump and President Xi. They are presently holding. And the results of those meetings will color and influence everything that we will be doing in the APEC meeting. It is the world is watching because this is the source of the largest shock that has entered into the world trade system. Largest shock The Lord is watching. Lolo ko. Wala kang alam kung anong nangyayari. O ito, basahin ko para may alam ka, anak ka ng kagwang. O ito na, binawasan ang import tariff. Nagkasundo na sina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Nabawasan ang ipapataw na taripa ng Amerika sa mga produktong aangkatin galing China. Mula sa dating 57%, ibinaba ng US sa 47% ang ipapataw ng import tariff sa mga produkto galing China. Bilang kapalit, nangako naman ang Beijing na itutuloy nila ang pag-export ng rare earth materials, pag-import ng US soybeans, at pagsugpo sa fentanyl trade na problema ngayon sa Amerika. Dinaos ng dalawang leader ang kanilang meeting sa Busan, South Korea. Ito ang unang pulong ni na Trump at Xi mula noong 2019. Ngayon, buang ka. Sige, awayin mo pa ang China, anak ng kamote. Wala na, los-los mo. Taka nang napala.
O tingnan mo, ano daw yung may offer niya sa Korea? Para pautangin siya, anak ng kamote, oh. Pagkatapos ka pinahiya sa puta, sinusuka talaga si BBM ng sinusuka si BBM ng mga world leaders. Meron din ako nakitang video na kumakaway si BBM, kakamay si BBM. Iniwasan siya, maski namayan yung isa sa likod. So ito si Tatay Digong yung sa background, pahiya sila dito. Ayan, oh. Huwag na natin bigyan ng audio kasi may copyright. Ayan po, si Tatay Digong sa likod, si BBM tinawag. Ang inuming Pangulo, walang kwenta kasi. Walang makipagkaibigan kay BBM. Ano siya parang iniiwasan siya. Kasi alam nga ng mga world leaders na si BBM kurakot. Lalo na yung Amerika, hindi ho talaga hindi ka entertainin. Maniwala ka, South Korea, hindi ka entertainin. Kahit anong gawin mo. Utang inang korupsyon sa ating kaliwat kanan, flood control, pinsan mo, nangungulimbat, hindi mo pa kinakasuhan, putang ina. Hindi yan ligtas sa mga mata ng mga world leaders. Kung ang mga Pilipino tanga, wag mong gayahin na tanga yung mga world leaders na yung pinsan mo ay kasama dyan sa pangungurakot at damay ka, tinutolerate mo, lus-lus. O sabi niya, ano daw yung i-offer niya? Ayan, i-offer sa South Korea. Yung nakaraan, yung regalo niya, midyas, no? Ito. I'm glad that ang starting point natin, ang tingin sa Pilipino, yun na nga, chill. At madaling kausap. That's a big help pagka you're trying to find consensus. Buang! Yung bunga daw, yung intro ng vlog. Kailangan chill, kailangan cool ka lang. Chill, yung buang ka. Kailangan chill. Damihan mo pag pulbos. Taloy na ko din, So yes, I agree. Totoo na, sa palagay ko naman, totoo din naman. No. Na talagang ganun ang Pinoy. Magaang ang ugali ng Pinoy talaga eh. And that is to our advantage. That is to our advantage. Pupunta ka dun sa South Korea, ang dala mo, wiwi ka. Ganon yung advantage natin. Chill. Kaya pala ang mga negosyante sa ating bansa nagsilayasan na, anak ng kagwang. Pakinggan natin balita ito. Marami ng investor ang umatras dahil sa takot at kawalan ng tiwala sa gobyerno. Bunsod ng talamak na korupsyon ayon sa isang dating opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Jason Rubrico magbabalita. Sa gitna ng mga isyu ng korupsyon at manumalyang flood control projects, marami ng investor ang nagdesisyong umatras sa Pilipinas. Ayon kay Cora Guidote, dating head ng Investors Relation Office ng Bangko Sentral ng Pilipinas, patuloy na lumiliit ang tiwala ng mga negosyante dahil sa laganap na korupsyon sa pamahalaan. Marami na nag-pull out. Actually, kasi nga, kumababa ang business confidence. At saka, corruption scares away investors. Bakit? Kasi it increases the cost of business. Siyempre, manghihingi ng lagay yung mga people that they deal with in government. If I'm an investor, asan ang ROI ko? Asan ang return on investment ko? Wala, di ba? So, I would rather invest in other countries where I can make more money and it will be easier for me to do business in those countries. Ayon kay Guidote, sa nakalipas na 3 taon, nagnegatibo ang net foreign direct investment sa bansa. Ibig sabihin, mas maraming kapital ang lumalabas kaysa pumapasok. Pag wala masyadong nag-i-invest, wala rin masyadong trabaho. So pag wala trabaho yung mga tao, there's a higher incidence of poverty. Dagdag pa niya, hindi lang sa mga flood control project at Department of Public Works and Highways umiikot ang issue ng korupsyon, kundi laganap din aniya ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. As long as those other departments are not being checked, then the plunder will continue. Because greed is already systemic in the system. Nang tanungin kung paano muling maibabalik ang tiwala ng mga investor, ito ang tugon ni Guidote. The government has to be accountable. And who has to be accountable? Those that approve the General Appropriations Act. So if they cannot address that, then you need a change in leadership. Kung hindi nila kayang maging accountable themselves,
And I think that's almost an impossible demand for them to do because they want to stay in power. So we will have to demand for a change in leadership. Hopefully, the president resigns. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubric. Para maibalik yung kumpiyansa ng mga negosyante at gagandang ekonomiya, si Bubo ay mag-resign. Ayaw nila yun. Yun na lang, Nyor. Mag-resign ka na, Nyor. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.